mga berdeng kabundukan at matataas na punong kahoy, sea of clouds, malawak na grassland, magandang campsite, malinis na ilog, hanging bridge, at isang barangay na maihahalin tulad mo ang klima sa siyudad ng Baguio. Woo! Ganda! Ito ay ilan lamang sa magagandang tanawin na inyong makikita at lugar na inyong mapupuntahan mula sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nandito na tayo ngayon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, papuntang Maliko. Sa ngayon nandito na tayo sa Maliko, Nueva Vizcaya, hanggang sa Villa Verde Trail at Sitio Kulangil sa Pangasinan. Dito natin matatagpuan yung Sitio Kulangil Elementary School yan. Sa lakwatsang ito ay makakasama natin sila Dan Holgado, Jong Estacio at Jonas Nicolas. At 3 araw nating tutuklasin ang ganda ng Villa Verde Kulangil Trail. Grabe talaga nung yung ganda ng view dito sa Villa Verde. Kinakabahan ako. Ayoko tumingin sa kaliwa. Ayun yung highway. Ito pinakamagandang spot. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na! Okay, so nandito na tayo ngayon sa Santa Fe, dito sa Nueva Vizcaya. So hintayin lang namin mag alas 6 ng umaga bago namin ahunin yung papunta sa town proper ng Imugan. So time check natin, 5:50. So start na kami ng ahon papunta dun sa Imugan town proper. So time check natin, saktong alas 6 na ng umaga. Tulad ng dati, sa ganitong oras ng umaga, malamig yung simoy ng hangin dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nakikita nyo ba banda dito yung ito, yung mga ulap dito. Ang ganda panalo. Kapal. Ngayong araw din pala, gamit natin si Blake, yung mountain bike ko. Kasi ng mga nagdaang buwan, nawiwili tayo sa kakamotor, gamit natin ng si Rido. Kaya ngayon balik pa jack tayo. Ang ganda ng dali ng tubig, waterfalls, parang paliguan na yata siya. Ayun siya pag malapitan, yan. Ganda, parang yung katulad sa sa Wawa. Ang ganda. (6:43) na ng umaga. Ayun, kung mapapasin nyo sa harapan natin, ang kapal ng ulap, medyo mababa. Kita ba sa camera? Kasi pinagpapawisan ako, pero hininga ko muusok. Nakikita ba? Bali alas 7 na ng umaga, pero kitang kita nyo naman, napaka kapal pa ng ulap dito. Ayun yung 3 kasama ko nauna na sa akin. Mga pre, kamusta? Wala na. Dito day 1 na tayo. Hanggang dito na sa day 1. Dito sa tangke. Dito sa tangke. Grabe. Ahon pa. Ang hirap pag wala kang ensayo, tapos aahon ka ng ganito. Ayun na. Welcome to Imugan. Pero hindi pa to yung binati lang tayo niyan. Pero meron pa yung sa harapan. Napahinto ko dito sa gilid ng kalsada, doon sa may pagkatapos ng Welcome Imugan na signage. Tignan nyo naman ang ganda ng Sea of Clouds. Time check natin 7:15 ng umaga. Napakaganda. Tignan nyo yung view. Napakaganda talaga. Ngayon 7:23 na. Okay, sa ngayon nandito tayo sa Imugan Viewpoint. Dati wala to nung pumunta kami dito ni Rodel. Tingin ko November yata, hindi ko na matandaan kung kailan yung huling pagkakataon na nandito kami. Pero yun nga, bagong gawa tong viewpoint na to. Tapos napakaganda ng view mula dito. Ayun yung view, napakaganda. Mga bundok. Dito nga tayo ngayon sa The Bikers Hub. Check natin
ang kanilang kape. Tayo'y magkakape. Wow, ang ganda ng community nila dito sa Barangay Imugan. Napakatahimik. Ayan, may kumakahol na aso. Bine-welcome tayo. Tapos, ang lamig. Ang Imugan ay isang barangay sa munisipalidad ng Santa Fe sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ang munisipal na distrito ng Imugan, na ngayon ay Santa Fe, ay isang pamayanan ng mga Igorot noong panahon ng Kastila. Ang salitang Imugan ay hango sa salitang Kalanguya na imug at salitang Ingles na gun na ang parehong ibig sabihin ay wala na. Nakakatuwa talaga itong barangay Imugan, itong town proper ng Imugan. Napakaliit lang na barangay. Tapos napakatahimik at napakalinis din. Ito na yung jump off na papuntang Imugan Falls. Itong kaliwa na to, yung may pulang bubong. Didiretso na tayo dun sa Maliko Arc. Tapos doon na din magla-lunch kasi sa ngayon 11:22 na ng tanghali. Medyo kumakalam na rin yung sikmura naming apat. Sakto siguro mga alas 12 nandun tayo. 11:59 mag alas 12 na. Grabe yung init. Tinanggal ko na yung helmet ko kasi yung helmet ina-absorb na yung init ng araw. Ang sakit sa ulo. Base sa Google Map 8 kilometers pa daw bago marating yung Maliko Arc. Layo-layo pang padyakan to, tapos puro ahon pa. Oh, ang ganda ng view. Tapos doon tayo galing yung siko na yun. Ang taas na natin. Okay, sa ngayon nandito na tayo sa Maliko, Nueva Vizcaya. Pero hindi pa ito yung sentro ng Maliko, no? Bale, 7 kilometers pa bago dumating doon sa mismong town proper ng Maliko. Tapos, kumain muna ako dito. Nag-stop over ako. So sa ngayon, hinihintay ko si Jonah, si Dan, tsaka si Jong kasi umaahon pa sila. Kasi mga wala kaming ensayo kaya medyo mabagal kami umahon. Sakit sa tuhod eh. So hintayin muna natin sila. Pre, dito pre! Pre! Dito pre! May pagkain dito! Pre! Dito pre! Pre! Ayan na si Jong. Pre, biglaan lumakas nakita mo yung tindahan. Wala na, ito lang bike ko. Start na ulit tayo ng ahon. 7 kilometers to go bago natin marating yung Maliko town proper. Actually ito na yung town proper ng Maliko, Nueva Vizcaya. Ayan sa harapan natin. Andun yung welcome art ng Maliko. Ayan. So dito tayo, hanap tayo ng kakainan muna. Sinasabi ng iba na ang pangalang Maliko ay nangangahulugang may maraming kurba. Ito ay likha mula sa paglalarawan ng paikot-ikot na sapa, habang ang iba naman ay nagsasabing ang pangalan ay dahil sa maraming kurba ng kalsadang patungo sa barangay. Tinatayang ito ay may humigit kumulang 1,675 metro sa ibabaw ng antas ng dagat at lupain na 1,618 ektarya. Ang kahangahangang tanawin at malamig na temperatura ay nagbibigay sa mga manlalakbay ng malamig na simoy ng hangin na maihahalin tulad mo sa syudad ng Baguio. Okay, so ngayon diretso na tayo sa Sherman Tank. Woo! Ganda!
So 200 meters na lang, nandun na tayo sa Sherman Tank. Ito na oh. Ayan, nasa harapan natin. Medyo marami-rami ngayon yung tao. Tingnan natin kung anong sitwasyon dun sa loob. Ito nga pala yung Mangili Tindahan Historical Nature Park. Welcome to Quindao Campsite. Dito tayo. Okay, so nagkaroon tayo ng konting problema, no? Kanina, sabi ko na doon kami sa Sherman Tank mag-overnight camp. Kaso nagkaroon ng aberya. Kaya ngayon, nandito kami sa Quindao Campsite, no? Yan. So ito yung pangalan ng campsite na nakita namin. Yan, Quindao Campsite. Okay, so nandito na kami sa campsite, tapos nakapag na rin kami, set up na rin kami ng mga tent, no. So ito yung tent ko. Ayan. Ready ko na. Inaayos ko na lang yung mga gamit. Andun yung kay Jong. Ito yung kay Dan. Tapos andun yung kay Jonas. Ayan. Tapos may mga ibang campers din na nandirito. Ayan. Bukas na natin ang umaga lilibutin yan. Papasadahan natin na mabilis yan para makita nyo kung ano yung itsura ng campsite. Okay, sa ngayon ay eksaktong alas 6 na ng umaga dito sa campsite. Tapos subukan nating pasadahan ng mabilis lang itong tinuluyan naming campsite. So ito yung area kung saan namin tinayo yung namin, mga tent namin. Ayan. Tapos mula dito, patatalaw ninyo yung ayun, yung Pangasinan. Tapos ganda ng city lights dito kagabi. Tapos sa banda doon, ayan, makikita ninyo yung may mga maliliit silang cabin. Tapos itong area na to, ito yung para sa car camping. May mga 4x4 na nag-camp dito kagabi. Ayan. Tapos yung ibang tent, ayan. Tapos mula dito sa taas, diyan yung tent pitching area. Tapos dito sa taas, meron din sila ditong, ewan ko, para siyang treehouse, oh. Ang ganda. Dalawang palapag siya. Ito yung unang palapag, ito yung pangalawa. Ang ganda. Ang tibay din ng pagkakagawa niya, sinubukan ko yung kahapon. Tapos dito rin, naglagay na sila ng mga upuan tsaka lamesa. Tapos meron din dong swing. Ayan. Tapos kahapon, ang ganda ng sunset. Dito yung sunset, napakaganda tingnan habang nagkakape ka. And then ito naman yung area ng A cabin. Ayan. Ayan siya. Diba? Ang ganda rin dito. Ang ganda ng pagkakalagay nila ng mga cabin. Talagang overlooking nung Pangasinan. Ayan, napakaganda. Sa ngayon yung klima dito sa sa campsite, ang lamig. Grabe. Kagabi din patulog pa lang ako mga bandang alas 9. Grabe na yung lamig. Tapos nagdoble na ako ng jacket tsaka fleece sa loob, tapos naka rain pants ako tsaka leggings, tapos medyas. Ayan. Pero madamig pa din. Ibang klase talaga dito sa Nueva Vizcaya. So time check natin, alas 7 eksakto ng umaga. Ayan, nag-break camp na kami. Liligpit na ng mga gamit dahil pupunta naman kami ngayon dun sa Villa Verde Trail. Ay, grabe yung ganda, oh. Ganda ng bundok. Grabe yung ganda. So, andi dito na sa kanan yung entry point nung trail, no? Papasukin natin yung Villa Verde Trail. Ito na siya. Okay, so dito na mag-uumpisa
yung ating pagpasok sa trail. Ito siya. Ayan, ito na yun. Okay, so let's go. So ito na yung papasok ng Villa Verde Trail, papunta ng Sitio Kulang Ew yata yun, kung tama yung pagkakatanda ko. In fairness ha, maganda yung trail, bikeable siya sa part pa lang na to ha. Tapos masarap yung ano, ihip ng hangin, ang lamig. Tapos sabi nila Jonas sa likod, para daw siyang trail ng Mount Ugo, parang ganun daw. Eh tayo hindi pa tayo nakakapunta dun eh. Lintik na yun ah. Unang parte lang pala yung bikeable, bigla siyang naging ano, single track. Medyo ahon siya ng konti, pero kayang-kaya naman sa ngayon ha. Wala natin mamaya kung ano magiging tadhana natin mamaya. Oh, ang ganda sa harapan. Oh, ang ganda ng grassland oh. May mga puno. Ayun, habang binabaybay namin tong trail, may nakita kami dito ano, bahay, pagmamayari to ni Kuya Chris, yung lokal dito. Ito yung bahay ni Kuya Chris. Yan. Ay si Kuya Chris, Kuya Chris. Yan siya. Tapos tignan niyo yung bakuran ni Kuya Chris, ang ganda oh. Patag yung ano, yung damuhan. Tapos mababa lang yung damo. Talagang alagang-alaga ni Kuya Chris yung ano dito. Yung bakuran. Pwedeng mag-camping dito kung gugustuhin niyo. Tapos ang kagandahan, merong water source doon oh. Kung pinaplano nyo rin ano ha, tirahin tong ano, Villa Verde Trail, yung papunta ng Kulang Ew. Actually kung magka-camping kayo dito, wala naman siyang bayad, pero ano, mag-abot na lang kayo sa owner nito no, kay Kuya Chris. Kasi syempre nakikigamit tayo ng property niya. Kaya kahit pa paano, dapat naman talaga na magbigay tayo ng pakonsuelo dun sa tao. So 10:32 na ng umaga. Yung hinahanap naming campsite na marami daw na magagandang pine tree, tapos maganda mag-set ng campsite sa taas. Medyo malayo-layo pa daw. So ngayon ang ginagawa namin, naghahanap na lang kami ng lugar kung saan kami pwedeng magluto para sa lunch kasi magtatanghalian na din. Nako, ito yung nakatumbang puno. Ayan, mamili ka. Doon ka sa ilalim, dito ka sa ibabaw. Bikepacking pa. Kaya medyo bikeable na ulit. Pero syempre ingat tayo dahil baka mamaya bangin na pala yung dito sa kanan. So 11:08 ng umaga. Ito yung spot na nakita namin na ano, dito na kami magluluto ng lunch kasi wala pa kaming nakikita eh nung oras na. Nagugutom na kami pare-pareho. Okay, 12:40 na ng tanghali. After namin mag-lunch, diretso na ulit. Ay, tataas ang damo. Hala, good luck talaga. Ang taas ng damo. Tutulak na ano. Yung bike, titigilan ng damo. Taas na natin oh. Ayun yung highway. Kitang-kita dito. Dapat dyan tayo dadaan kung hindi tayo nag-trail eh. Kita ba sa camera? Ayun. Yung community na pinanggalingan natin. Tapos ito ang daan. Pagod. Time check natin 1:33 ng tanghali. Ang init. Until now hindi pa namin makita yung campsite na hinahanap namin. Sinasabi madami daw pine tree, tapos instagramable. Ewan ko lang kung ano itsura nung yan dahil nga ang taas ng talahib. Grabe. Ay pucha, nasa na kami. Sorry. Ay grabe yung talahib, ang kapal. Mabara sa gulong yung talahib. Okay, so alas 3 na ng hapon pero hindi pa namin nakikita yung supposed to be campsite na doon kami magsistay no. Kaya ngayon ang ginagawa na lang namin, naghahanap na lang kami ng spot dito within the trail para mag-emergency camp. Kasi yun nga, maganda na habang maaga makapagpahinga na kami kasi abutin pa kami ng gabi.
Ganda oh. Puta, sarap. Doon tayo galing oh. Taas na no, sa may green. O ba ng ganun oh. Mama. Okay, so alas 4 na ng hapon no, dito sa Villa Verde Trail. Sa kasamaang palad, hindi namin nakita yung campsite na dapat tutuluyan namin para mag-overnight no, ngayong gabi. Pero tignan nyo, napakaganda ng campsite na nakita namin. Ayan, di ba? Napakaganda. Ito yung nakita naming spot sa taas ng ridge na hindi man siya ganun ka-perfectong flat para tulugan. Pero pwede naman siyang paglagyan ng tent. At the same time, may mga dala rin naman kayong mga inflatable sleeping pad, kaya hindi mo rin mararamdaman yung mga bato-bato sa likod. Tapos ito yung view sa gilid ng aming campsite. Ayan siya. Yan, napakaganda ng ridge oh. Tsaka yung mga puno, yung bundok, ang ganda. Tsaka yung sunset oh, ayan, saktong-sakto. Mamaya papanoorin natin yung paglubog ng sikat ng araw. Time check natin, 5:30 na ng umaga. Tapos kagabi, umambon ng medyo may katagalan. Pero buti naman hindi siya talaga yung umulan ng malakas kasi magiging dilubyo sa amin pag naging maputik tong trail. So ngayon ang target namin, by lunchtime, makababa na kami ng San Nicolas, Pangasinan. So sa ngayon, ako nakapag-break camp na ako. Ayan, tapos yung iba, nagbe-break camp na rin sila habang nagluluto ng breakfast namin. Mga kalakwatsa, nakikita nyo ba yung baka dito? Ayun oh, yung itim na baka. Actually, kung nagbe-breakfast kami tapos nakita namin na nakatingin sa amin, ayan, papalapit dito. Pag ganyan daw may mga baka, ang iiwasan daw yung mga plastic bags. Tapos yung tunog nun, kasi itong mga baka daw na to, sabi ni Dex, mahilig daw yan sa asin. Tapos ang palagay nila na yung mga tumutunog na plastic ay asin, kaya hahabulin ka ng mga yan. Kaya hanggat maaari, pag nandito kayo, kayo magdadala ng plastic bag kasi nga akala nila asin. Ayan, ito na yung baka oh. Natakot kami, nai-stress kami sa kanya kasi aabante siya dito. Pag nandito na, babalik naman dun. Hindi namin alam kung saan siya pupunta eh. Dito pa naman kami dadaan. Baka suwagin kami. Yung baka andun no, doon siya dumaan. Actually may daan dito sa gilid, sa baba. Kaso ang problema dyan, single track lang siya. Kapag may dala kang bisikleta, medyo mahirapan ka na. So may tendency na mahulog ka dito sa bangin. Kaya hindi na kami dumaan doon. Tapos pinili na namin tong ahon. At least dito, medyo malapad-lapad yung trail. Tsaka kaya bitbitin yung bike. Yun nga lang, pahirapan yung pagtutulak. Pagdating dito sa taas, yan siya. So yung tinatapakan ko, tapos yung gilid niyan, bangin na yan.
Kaya ingat tayo. Ingat tayo. Dahil uuwi pa tayo ng Manila. Baka sa San Nicolas na tayo pulutin pag tayo'y nahulog sa bangin. Kung mapapansin nyo sa harapan natin, merong wooden gate. Kasi harang yan sa mga baka. Para yung mga baka hindi nakakalagpas doon sa area na kung saan lang dapat sila. Pwede naman dumaan dito. Kanya lang dapat isasara mo siya para yung mga baka hindi makalabas. May nakita kaming spot to. Medyo malawak. Sakto rito sa ano. Siguro mga 4 hanggang 5 tao. Yun, oh. Pwede doon. Pwede dito. Pwede dyan. Patag. Patag. Lois ah. Ayun pala, oh. Tapos dito. Sa baba pwede. Tsaka dito rin, oh. Ayan. Galing. May isa pang spot dito, oh. Lawak din, oh. Yung campsite nila. Pwede rin paglagyan na ano. Ng tent. Yun, oh. Ito. Flat na, oh. Tapos dito okay din. Ganda. Good spot. Grabe talaga nung ano, oh. Yung ganda ng view dito sa ano. Villa Verde. Tignan nyo naman, oh. Napakaganda ng grassland, ng bundok, tsaka yung mga ridge. Panalo. Ay pucha, ang ganda. Ito pinakamagandang spot. Ganda. Okay. Ganda pre, oh. Ito yung spot sir na ano, picturean. Siguro. Itong puno bumagsak. Ay gagi pre, yung puno nakaharang. Wala. Pre, puno nakaharang, pahirapan to. May nakikita pa akong trail banda dito. Mukhang aahon pa kami. Ahon na to. Ahon pa dito. Good luck. Andun yung 3 kasama ko. Si Jonas, si Jong, tsaka si Dan. So ako yung nauna kasi ako yung may hawak nung mapa namin. Ano, grabe dito. Isang hakbang na lang. Yan, oh. Bangin na yan. Napakataas pa naman yan, oh, pag nahulog ka. Grabe. Kaya talagang ingat. Ito sure na ako, ito na talaga yung ano, single track na sobrang kitid daw na tinuturo ni Dex. Kasi yung banda dun, oh, ando dun yung harang na kahoy na yung mga sanga. Tsaka ito. Ayan. Ingat tayo dito dahil meron na yatang nahulog dito. Woo! Nanginginig tuhod ko. Ito na nga yung bakod, oh. Huy! Sakit ng kamay ko kakapreno. Ako dito sa harapan, oh. Pre, ingat dito ha, wala nang bakod dito.
Nakakabahan ako. Whew. Pre, ano dito ha? Mabuhangin. Ingat kayo dito, pre. Kinakabahan ako. Hindi ako tumingin sa kaliwa. Oh, parang sa baka. So mula dito sa akin natatayuan ko, eto, iikot pang ganun. Ayun oh, ito yung trail. Tapos iikot pa ganun. Sana nga ano, pababa na. Kasi anong oras na? Time check natin, ano na siya, 9:32. Ayan, medyo ginugutom na rin ako. Halos lahat na ng trail ay pababa na, no? Awa naman ng Diyos. At wala na halos ahon. Nakakaubos kasi yung ahon. Tapos dala mo pa isang full pack na mountain bike for bike packing, no? Talagang mauubos ka niyan kapag puro ahon. 10:44 ng umaga. Nandito kami sa bahay ni Tatay Romeo, yung isa sa mga lokal dito. Tapos dito na kami humingi ng tubig. Kasi paubos na yung tubig namin. Buti nakita namin to bago nagkaubusan. Grabe yung sinapit ng binti ko. Ang dami kong sugat, ang dami kong latay. Ayan o. Dito rin sa kabila. Ito, laking sugat ko. Gawa nung ano, sa talahib to eh. Tsaka yung mga pedal strike, gawa nung ano. Ayan, tumatama sa pedal ng bisikleta. Mga kalakwatsa, ang bait ni Tatay Romeo. Niyaya niya kami, ano, siya na talaga yung nag-initiate na ano, oh dito na kayo kumain, sabi niya. Ayan o, ulam namin ginisang sardinas, kanin. Ayan. Tapos ayun dun yung iba, kumakain dun. Ang galing. Sa ngayon, saktong alas 12 na ng tanghali. Kakatapos lang namin magtanghalian, tsaka magkape dito sa bahay ni Tatay Romeo. Tapos ngayon nagpe-prepare na yung mga kasama natin para diretso na tayong baba sa San Nicolas proper. Ayan, naging bikeable din. Pwede nang pumadyak. Ang ganda ng trail dito, papuntang ano, Pulang Ewe Elementary School. Sa gitna ng bundok, dito natin matatagpuan yung ano, Sitio Pulang Ewe Elementary School. Ayan. Galing ang liit ng school nila, pero ang linis oh. Ganda pa ng grassland. Grabe tong trail oh, nilagyan nila ng semento, kaso ang tarik. Nakakatakot lumusong. Nakakatakot. 1:45 na ng ano, ang tanghali. Grabe yung ano, yung trail na yun pababa. Imagine niyo, sinemento nila, tapos ang tarik. May mga pagkakataon na nilulusong ko siya, tapos may pagkakataon na nilalakad ko lang. Lalo na kapag yung part dun eh may semento. As in talagang ano ka, mag-aalangan kang lumusong. Kaya siguro yung tatlong kasama ko nandun pa sa likod, hintayin ko na lang sila dito. Nakakatakot. Ay parang kakalas na yung ano, gagi. Nakatakot. Parang kakalas na yung ano. Akalain mo may ganitong daan sila dito oh. Sementado. Yung trail nilagyan na nila ng semento para mas maging madali yung pagbiyahe ng ano, ng motor tsaka ng ibang lokal. Tapos nilagyan nila ng screen sa gilid, parang harang. Okay, so dito na kami sa San Nicolas Hanging Bridge. Ito daw yung longest hanging bridge dito sa San Nicolas, Pangasinan. Grabe yung taas nitong ano, hanging bridge.
Tapos kailangan daw dito kapag dadaan ka, ano lang daw, pa isa-isa. Kasi hindi kakayanin ng tulay kapag masyadong madami na. Prewawa! Nandito pa rin tayo sa Barangay Fianza dito sa San Nicolas, Pangasinan. So medyo gagabihin na tayo pero wala naman na siyang masyadong view. So dito na natin tatapusin yung video ng lakwatsa natin na to. Pero syempre bago ang lahat, maraming salamat muna kay Papi Dek kasi dahil sa mga video niya kaya nalalaman namin kung ano yung dadatan namin sa trail. Salamat din kay MTV Views kasi isa rin siya sa mga pinapanood ko para malaman ko kung ano rin ang meron sa Villa Verde Trail. Tsaka syempre salamat din kay Rob Adventure sa GPX file na binigay niya sa akin kaya hindi kami nagkaligaw-ligaw doon sa loob ng trail. Syempre maraming salamat din dun sa tatlong nakasama ko, no? Kay Dan, kay Jong, tsaka kay Jonas kasi hindi naging malungkot yung lakwatsa natin ng 3 araw. Syempre last but not the least, shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para makapaglakwatsa tayo ng 3 araw mula dun sa Santa Fe, Nueva Vizcaya papuntang Maliko hanggang dito sa San Nicolas sa Pangasinan. Kaya hanggang dito na lang at huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!